Paano kung ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo ay isang kasinungalingan? Hindi isang kasinungalingang ikaw ang nagsabi, kundi isang hinintay mo, hinabi sa iyong mga isip, mga desisyon, at pinakamalalim na takot ng isang puwersang hindi mo nakikita. Naroon ito mula sa unang hininga mo, nagtatago sa mga anino ng iyong isip, hinintay ang mga hibla ng buhay mo habang tinutukoy mo itong kapalaran. Nararamdaman mo, hindi ba, ang tahimik na hapdi, ang pakiramdam na may kulang na mahalaga, kahit sabihin ng mundo na okay ka, ang mga relasyong patuloy mong sinisira, ang mga pangarap na patuloy mong ibinabaon, ang boses sa loob na bumubulong na hindi ka sapat. Hindi lang ikaw ito. Ito ay isang sinauna, hindi pa napapansin na kapangyarihan sa loob mo. Naghihintay na harapin mo. Hindi ito ordinaryong kwento. Ito ang katotohanan na kaluluwa mo na sinapian ni Carl Gustav Jung. Ang taong nangahas na tumitig sa kailaliman ng psyche ng tao. Ngayon, hindi lang natin tuklasin ang kanyang mga ideya. Binubuksan natin ang tabing upang ilantad ang tunay na ikaw. Pero mag-ingat. Kapag nakita mo ito, hindi mo na maiiwasang tumingin. Patuloy ka bang tatakas mula sa katotohanan? O sapat ba ang tapang mo para makilala ang sarili mo sa unang pagkakataon? Kung tumama ito sa kung saan masakit, pindutin ang like button at sama-sama nating buksan ang misteryo. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang pag-unawa sa psyche ng tao ay hindi luho, ito ay kaligtasan. Ang pinakamalaking banta ay hindi ang kaguluhan ng mundo. Ito ang kaguluhan sa loob mo. Napahinto ka na ba para magtanong kung tunay mong kilala ang sarili mo? Ang mga isipang dumaraan sa isip mo, ang mga desisyong isinumpa mong sayo, ang mga hinintay na pakiramdam ay napaka-personal. Gaano ka kasigurado na sayo ang mga ito? Paano kung sa kaibuturan may isang aninong puwersa, tahimik pero mabangis, na namumuno sa buhay mo? Mula sa unang hininga mo, hindi ito haka-haka. Ito ay psikolohiya. At walang sino man ang mas mahusay na nagmapa ng panloob na gubat na ito kaysa kay Carl Gustav Jung. Bakit patuloy kang bumabalik sa parehong mga pagkakamali? Bakit sinisira mo ang mga relasyong pinakamahalaga? Bakit pakiramdam ay may hindi nakikitang anchor na humihintay sa'yo? Gaano man kapilit umabante, hindi ito malas. Hindi ito kapalaran. Maaaring ito ang anino sa loob mo. Isang puwersang tinutukoy ni Jung na anino. Ang mga hindi napapansin. Itinakwil na bahagi ng kaluluwa mo. Maaaring ito ang mga sinaunang arketipo. Mga universal na pattern na nakawire sa psyche mo. Bumubulong ng mga utos na hindi mo rin naririnig. Maaaring ito ang sinaunang sigaw ng collective unconscious. Isang imbakan ng karanasan ng tao na matagal mo nang binaliwala. Balewalain ang mga puwersang ito at naglalakad kang may takip ang mata sa isang minefield. Hindi maiiwasan ang sakit. Madadapa ka. Masasaktan ka. Uulitin mo ang parehong siklo ng pagdurusa. Sisihin ang mundo habang ang tunay na salarin ay nagtatago sa loob. Kung tumama ito sa'yo, i-share ang videong ito sa isang kailangang marinig ito. Sabay-sabay nating ikalat ang paggising na ito. Si Jung ay hindi lamang isang psikolohista. Siya ay isang explorer ng kaluluwa, nangahas na maglakbay sa pinakamadilim, pinaka-uncharted na sulok ng isip ng tao. Ang kanyang mga natuklasan ay hindi lamang hinintay ang iyong iniisip na alam mo tungkol sa sarili mo. Binabasag nila ito. Hindi ito tungkol sa kanyang talambuhay o isang tuyong lektura. Ito ay tungkol sa paghawak ng salamin sa iyong pinakamalalim na katotohanan. Ang mga hinintay mo ng mga taon. Mag-ingat. Kapag naunawaan mo ang mga ideya ni Jung, hindi mo na ito maaaring i-unlearn. Ang mga monstrong akala mo ay hindi umiiral ay lalabas sa liwanag. Sa unang pagkakataon, makikita mo na ang pinakamalaking kaaway mo ay hindi ang mundo. Ito ang hindi nagigising na sarili na hinintay mong harapin. Pero narito ang pag-asa.
Ang parehong kaaway na iyon ay maaaring maging pinakamakapangyarihan mong kaalyado kung sapat ang tapang mo para harapin ito. Kaya huminga ng malalim, patatagin ang puso mo. Ito ang tanging paliwanag ng gawa ni Jung na kailangan mo. Isang magbabago sa kung paano mo nakikita ang sarili mo magpakailanman. Hindi tulad ng ibang mga psikolohista, si Jung. Hindi siya nagmalasakit sa pag-aayos ng mga sintomas o pagpilit sa mga tao na magkasya sa isang sirang lipunan. Gusto niyang sumisid ng mas malalim sa mismong pundasyon ng kaluluwa. Lumaki siya na napapaligiran ng mga relihiyosong simbolo, sinaunang ritual, at isang nakakabighaning pakiramdam ng banal. Nararamdaman ni Jung mula pagkabata na ang buhay ng tao ay may malalim na misteryo na higit pa sa mga salita o lohika. Hindi nakapagtataka na naging pinakamaliwanag na disipulo siya ni Freud para lamang maging pinakamalaking hamon niya. Habang nakita ni Freud ang kilos ng tao bilang nakaugat sa mga itinakwil na hinintay, nakita ni Jung ang isang bagay na mas malawak, mas matanda, mas sinauna, mga arketipo, mito, at kolektibong puwersa na nakaukit sa psyche ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. Ang pananaw na ito ay masyadong radikal para kay Freud at ang kanilang hindi maiiwasang paghihiwalay ay nagpagulo sa pundasyon ng psikolohiya. Hindi nais ni Jung na ayusin ang mga surface level na disorder. Hinintay niya ang isang bagay na mas dakila, isang paglalakbay, para muling ikonekta ang mga tao sa kanilang pinakamatunay, pinakamalalim na esensya. Naniniwala siya na ang kaluluwa ay hindi makina na kailangang ayusin, kundi isang buhay na sistema na patuloy na nagbabalanse ng mga magkabilang panig liwanag at dilim, lohika ug emosyon, panlalaki at pambabae. Para kay Jung, ang pagdurusa ay hindi depekto. Ito ay senyales, isang tawag para mag-evolve. Mula sa paniniwalang ito, hinubog niya ang analytical psychology, isang landas hindi para burahin ang iyong mga pagkukulang, kundi para isama ang mga ito, para liwanagin ang hinintay mo, itinakwil o kinatakutan. Ang tunay na kaaway, ayon kay Jung, ay hindi sakit. Ito ay kamangmangan sa iyong hindi malay at sa mundong nagluluwalhati sa distraction. Ang kanyang mga ideya ay mas kailangan kaysa dati. Kami ay nakulong sa mga siklo ng pagwasak sa sarili. Pinapatahimik ang ating kawalan. Tinatakasan ang ating mga sugat. Hindi lamang hinintay ni Jung ang disconnection na ito. Nagawa niya ang daan pabalik. Kung inspirado ka, mag-subscribe sa channel para sumali sa amin sa paglalakbay na ito sa psyche. Ang pinakamapanggulat na katotohanan na natuklasan ni Jung ay ito. Ang isip mo ay hindi sa'yo lamang. Sa ilalim ng iyong personal na alaala ay may mas malalim na layer na ibinabahagi ng buong sangkatauhan, isang malawak, aninong karagatan na tinawag niyang collective unconscious. Isipin ang iyong malay na isip bilang isang isla na hinubog ng iyong mga karanasan, trauma, at kwento. Sa ibaba nito ay umaabot ang isang hindi nakikitang dagat na puno ng sinaunang mga simbolo, sinaunang imahe, at universal na pattern na naipon sa loob ng libu-libong taon. Dito ipinapanganak ang mga mito. Dito naninirahan ang mga arketipo. Dito bumubulong ang mga puwersang mas matanda kaysa sayo sa iyong mga emosyon, desisyon, at panaginip. Ang collective unconscious ay hindi poetic na ideya. Ito ay psikolohikal na realidad. Lumilitaw ito sa iyong mga panaginip, iyong imahinasyon, ang mga kwentong gumagalaw sa iyo, ang mga ritual na tumutugma sa iba't ibang kultura. Bakit lumilitaw ang mga bayani, kontrabida, at pakikipagsapalaran sa bawat mitolohiya, mula sa sinaunang tribo hanggang sa modernong pelikula? Bakit ka nakakaramdam ng kilabot kapag lumilitaw ang ilang simbolo tulad ng ahas o madilim na gubat? Dahil hindi sila random.
Ang mga ito ay mga aling-aungaw ng collective unconscious, mga refleksyon ng arkitekturang kaluluwa. Ang iyong takot sa pag-iwan ay kumokonekta sa isang sinaunang takot. Ang iyong pangungulila sa layunin ay nagdudulot ng isang arketipo na kasing tanda ng sangkatauhan mismo. Ang pagbabaliwala nito ay tulad ng pagbabaliwala sa gravity. Maaari kang magpanggap na wala ito, pero hihintayin ka nito pababa. Lumilitaw ito sa iyong mga relasyon, iyong mga gawain. Ang mga pattern na hindi mo matakasan. Hindi ka lamang nakikipaglaban sa sarili mong mga multo. Nakikipaglaban ka sa mga multo ng sangkatauhan. Sa loob ng karagatan ng hindi malay na ito, isang puwersa ang mas nangingibabaw kaysa sa lahat. Ang anino. Ito ang bahagi mo na itinakwil mo, ang mga hinintay na ikinahiya mo, ang mga kahinaang itinago mo, ang galit, inggit, o pagmamataas na hinintay mong aminin. Ito ang bata na pinatahimik mo, ang mga pangarap na ibinabaon mo, ang mga katotohanang itinakip mo para mabuhay. Ang anino ay hindi nasa labas, nasa loob mo ito, sumusunod sa iyo tulad ng isang multo. Napagalitan ka na ba sa galit at nagtaka? Saan galing iyon? Naramdaman mo na ba ang isang hapdi ng selos na hindi mo maipaliwanag? Hinintay mo na ba ang isang tao ng malupit para lang mapagtanto na hinintay mo ang isang bagay sa sarili mo? Iyon ang anino. At habang mas itinakwil mo ito, mas lumalakas ito. Ang malupit na ironya ay ito. Habang mas naniniwala kang mabuti ka, mas nagiging mapanganib ang anino mo. Sa pagtakwil ng iyong pagkamakasarili, iyong galit, iyong mga pagkukulang, hindi mo inaalis ang mga ito. Pinapalakas mo sila, nagpapasama sila sa hindi malay. Tumutulo sa buhay mo bilang pagsabotay sa sarili, irrational na pagsabog, o nakakapangihinang kahihiyan. Isinulat ni Jung, hanggat hindi mo ginagawang malay ang hindi malay, ito ang magdidirekta sa buhay mo. At tatawagin mo itong kapalaran. Hanggat nagpapanggap kang wala ang anino, hihintay nito ang mga desisyon mo. Pipili ka ng maling partner. Sisirain ang mga pagkakataon. Tatakas mula sa pag-ibig o tagumpay, hindi dahil sinumpa ka, kundi dahil bulag ka sa puwersa sa loob. Ngunit, ang anino ay hindi lamang pagwasak. Ito ay hilaw, hindi pa nagagamit na potensyal. Isang bukal ng malikhaing gawa, pagnanasa, at kapangyarihan. Kung kaya mong harapin ito, maaari mo itong baguhin. Pero nangangailangan ito ng tapang na humakbang sa dilim. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong isang katotohanan tungkol sa sarili mo ang hinintay mo? Ang pagpapangalan dito ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Ang pagharap sa anino ay ang puso ng pinakadakilang regalo ni Jung. Ang individuation, ang panghabambuhay na paglalakbay tungo sa pagiging buo, hindi ito tungkol sa pagpapabuti ng sarili o paghabol sa mas magandang bersyon ng sarili mo. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga maskara ng persona na isinusuot mo para pasayahin ang mundo at pagyakap sa hilaw, kontradiktoryong katotohanan ng kung sino ka. Ang individuation ay isang brutal, banal na proseso. Hinihiling nito na harapin mo ang mga bahagi ng sarili mo na itinakwil mo. Pakikalabanin ang mga magkabilang panig sa loob mo at muling kumonekta sa kaluluwang nakalimutan mo. Ito ang kamatayan ng maling sarili at ang pagsilang ng tunay. Ang landas na ito ay masakit dahil hinintay nito ang mga ilusyong kinapitan mo. Pinipilit ka nitong itigil ang pagsisi sa iba o kunin ang responsibilidad sa buhay mo. Hinihiling nitong mabuhay ka, hindi para sa pag-apruba, kundi para sa pagiging autentiko. Ang individuation ay nagbubukas sa pamamagitan ng pagkawala, crisis, at pagkabigo. Ang bawat isa ay pagkakataon na mag-alis ng lumang balat at humakbang palapit sa iyong puso. Sabi ni Jung, ang pagkikita sa sarili ay, sa una, isang pagkatalo ng ego. Karamihan ay pumipili ng kaligtasan ng kamangmangan. Pero ang mga nangahas sa dilim ay nakakahanap ng isang bagay na walang presyo. Kalayaan. Kalayaang maging buo
Mabuhay ng walang paghingi ng paumanhin. Kunin ang liwanag ug anino bilang isa. Paano mo i-navigate ang paglalakbay na ito? Sa pamamagitan ng pakikinig, sa wika ng kaluluwa, mga simbolo. Ang kaluluwa mo ay hindi nagsasalita sa mga salita ug lohika. Nagsasalita ito sa mga imahe, talinghaga at panaginip. Nakita ni Jung ang mga panaginip bilang pagtatangka ng hindi malay na ibalik ang balanse na nagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng matingkad, misteryosong simbolo. Ang paulit-ulit na panaginip ng pagkahulog, hindi ito random. Ito ang kaluluwa mo na nagpapahiwatig ng pagkawala ng kontrol. Ang bahay na humihintay sa iyong pagtulog, ito ang iyong panloob na mundo na humihingi na tuklasin. Hindi ito simpleng ingay ng utak. Mga mapa ito sa iyong katotohanan. Ang pag-aaral ni Jung sa mga simbolo mga leon, ahas, salamin, gubat ay nagpapakita ng kanilang universal na kapangyarihan. Ang ahas ay maaaring mangahulugan ng pagbabago. Ang salamin ay ang anino na iniiwasan mo. Ang pagbabaliwala sa mga simbolong ito ay paglayo pa sa sarili mo. Ang pagkabalisa, depresyon, at kawalan ng layunin ay madalas nagmumula sa diskoneksyon na ito. Ang mga panaginip ay iyong kompas at ang pag-aaral ng kanilang wika o tulad ng pagdedecode ng isang sinaunang script. Simulan sa pagsulat ng mga ito, magnilay sa kanilang mga imahe. Naglalaman ang mga ito ng mga katotohanang hindi maunawaan ng iyong malay na isip. Kung nagdudulot ito ng isang bagay sa iyo, pinduti ang like o i-share ito sa isang kaibigang handa nang tuklasin ang kanilang mga panaginip. Higit pa sa mga simbolo, ang iyong psyche ay hinubog ng mga arketipo, mga walang hanggang pattern na nagtutulak sa iyong kilos. Ang bayani ay nagtutulak sa iyo na lampasan. Ang pantas ay naghihintay ng katotohanan. Ang anino ay nagtatago ng hinintay mo. Ang anima ug animus ay nagbabalanse ng iyong panloob na panlalaki at pambabae. Hindi lamang ito mga ideya, mga puwersa ito. Kapag kumapit ang isang arketipo, maaari ka nitong maposes na nagtutulak sa iyo na kumilos laban sa iyong kalooban. Nakapunta ka na ba sa isang relasyon na pakiramdam ay scripted? Inulit ang isang pagkakamali na isinumpa mong iwasan. Iyon ang arketipo sa trabaho na sumusulat sa iyong kwento nang walang pahintulot mo. Ang susi ay hindi labanan ang mga puwersang ito, kundi kilalanin ang mga ito. Kilalanin ang bayani sa iyong ambisyon, ang anino sa iyong galit, ang bata sa iyong pangangailangan ng pag-apruba. Kapag nakita mo sila, nawawala ang kanilang hawak, itinitigil mo ang pagiging marionette o nagiging may akda ng buhay mo. Ang mga ideya ni Jung ay hindi mga labi, mga lifeline ito. Nabubuhay tayo sa mundong nilulunod tayo sa ingay. Hinintay tayo palabas habang nagugutom ang ating mga kaluluwa. Hinintay natin ang tagumpay, likes, at pagpapatunay para lang makaramdam ng mas malaking kawalan. Ang kalungkutan ay nagpapasama sa ilalim ng ating konektadong buhay. Ang pagkabalisa at depresyon ay humihintay kahit sa mga kabataan. Nakita ni Jung ang darating na ito. Ang pagbagsak ng kahulugan kapag sinamba natin ang ibabaw o binaliwala ang lalim. Alam niya na ang pagbabaliwala sa anino ay kakain sa atin, na ang pagtanggi sa mga panaginip ay puputol sa ating kompas, na ang pagtakwil sa mga arketipo ay mag-iwan sa atin na naliligaw. Ang kanyang gawa ay isang tawag para bumalik, sumisid sa loob, harapin ang kaguluhan, bawiin ang kaluluwa. Hindi ito madali. Nangangailangan ito ng katapatan, tapang, at pananagutan. Pero nag-aalok ito ng isang bagay na hindi maibibigay ng mundo. Ang katotohanan ng kung sino ka. Kung handa kang magpatuloy sa pagsaliksik, mag-subscribe o i-on ang notifications para hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang sa paglalakbay na ito. Ginugol mo ang buhay mo sa pag-survive, pagtatago ng sakit mo, pagsusuot ng maskara,
paghabol sa pag-apruba. Pero may isang bagay sa'yo na nagigising. Ang sandaling ito ay hindi random. Naniniwala si Jung na ang bawat pagkikita ay dala ng mensahe mula sa hindi malay. At ito ang sayo. Itigil ang pagtakas. Itigil ang pagpapanggap. Hakbang sa lalim. Ang sakit na ibinaon mo. Ang mga katotohanang iniiwasan mo. Hindi ang mga ito ang iyong kahihiyan. Ang mga ito ang iyong kapangyarihan. Hindi mo kailangang unawain ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang i-decode ang bawat panaginip o pangalanan ang bawat arketipo. Kailangan mo lang ng isang hakbang, katapatan. Aminin ang katotohanang hinintay mo. Pangalanan ang anino na binaliwala mo. Isulat ito ngayon sa mga komento sa ibaba. Ano ang gumalaw sa'yo? Anong katotohanan ang tumama ng masyadong malapit? Anong dilim ang handa mong harapin? Ang simpleng gawa ng tapang na iyon ay ang spark ng pagbabago. Simple ito, pero isang seismic shift. Kung ang videong ito ay nagdulot ng isang malalim na bagay sa loob mo, huwag itago ito sa sarili mo. I-share ito sa isang kailangang marinig ang wake-up call na ito at buuin natin ang isang komunidad ng mga seeker ng magkasama. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Ang susunod na video, ang susunod na hakbang, ay naghihintay para dalhin ka ng mas malalim. Ang kaluluwa mo ay hindi mapakali. Hinintay ang katotohanan, liwanag, at paghilom. Huwag hayaang matulog itong muli. Pindutin ang susunod na video. Mag-subscribe at magpatuloy sa pagsisid. Ang buhay na palagi mong naramdaman, ang buong buhay. At ay naghihintay sa kabilang panig.